tampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558! Tuloy mga kasama, ang mga naglalagablab. Pero mukhang madugo talaga ang mga balita. Ako si Buddy, sa ngalan po ni Weng, Quezon City, nanlulumong dumulog sa Station 10 ng QCPD ang isang security officer matapos itong masalisihan. Nakilala po ang biktima si Levi Louis Gaspar, 32 anyos ng Gate 1 Parola Compound, Tondo. Ayon kay Gaspar, kadarating lamang niya sa trabaho at kagad na bumili ng sigarilyo kung saan naiwan sa dala niyang motorsiklo ang kanyang bag. Ang kwento pa ni Gaspar, ilang minuto lamang siyang nawala pero pagbalik niya, nakabukas na ang kanyang bag. Wala na rin ang kanyang wallet na naglalaman po ng pera at mahalagang ID. Patuloy pa rin inimbestigan ng pulisya ang insidente. Naglalagablab sa 558! Hindi na umabot sa ospital mga kasama isang construction worker matapos naman itong saksakin ng anak ng kanyang kinakasama. Sus Mariosep. Kilala ang biktima si Ernesto Piga, 35 anyos at residente ng Pandacan. Nabatid po nagiinuman ito at ang live-in partner niya si Rosalia at isa pang kaibigan. Sa kalagitnaan na ho ng inuman, nagkaroon ng argumento sa Piga at Dangane. Nagawa pang pakalmahin ng kaibigan ni Piga ang galit ng dalawa pero biglang dumating ang minor de edad na anak ni Dangganin na si Sunny Boy. Dito ay nabutan ni Sunny ang pagtatalo po ng dalawa kaya para may pagtanggol ng ina, inunday na niya ng saksak ang amain. Agad pong tumakas si Sunny Boy matapos ang krimen. Naglalagablab sa 558! Nako, manhunt operation laban sa mga suspect. Laban po sa mga nakumpiskang milyong halaga ng shabu sa Paranaque, ikinasala. May balita si Rhea Mamogay. Rhea, iradyo mo. Target ngayon sa manhunt operations ng PNP Anti-Illegal Special Operation Task Force ang grupong naglagay ng bodega ng illegal na droga sa Sentosa Condominium sa Macapagal Boulevard, Tambo, Paranaque City. Ayon kay PNP EDSA spokesman Police Chief Inspector Roque Berdeguia, na taong 2004 pa pala nag-ooperate ang grupong ito sa Pilipinas at nasa target list ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Pero hindi ani agad natunto ng PDEA grupo kaya tumulong na rin ang EDSA sa operasyon. Kaya nga kamakalawa lamang natiyempuhan ang bodega ng grupo bagamat hindi naabutan ng mga suspect at walang nahuli kahit isa sa subject ng search warrant. Kabilang naman sa mga nasa listahan ng search warrant na ipinalabas ni Honorable Fernando Sagun Jr., Executive Judge ng Quezon City Regional Trial Court, sina Marvin Tan alias Chu, Frederick Palm, Johnson Chua alias Johnson Chua, Jackie Shah Wang alias Choi, Richard Katungal alias Richard, Fernando Alegre de Lima alias Fernando, at James Garcia alias Mingming at Amy. Kasama mo sa Kampo Krame para sa DZXL 558, Rhea Mamogay. Tatak, RMN. Naglalagablab sa 558! Doon muna tayo sa Dipolog mga kasama. Po seguridad doon sa city jail nila ay hinigpitan pa dahil may nakuhanan po ng shabu. Isang bilanggo inakuhanan ng shabu. Ay balita si Mardy Libres na RMN Dipolog. Mardy, i-radyo mo. Mas hinigpitan ngayon ng mga jail authorities ang seguridad ng Dipolog City Jail matapos malamang lumalawak ngayon ang pagpuslit ng iligal na droga sa naturang jail. Ayon kay Dipolog City Jail Warden Alan Vargas, ito matapos nakuna ng 5 gramong shabu ang isang inmate sa ginawang surprise inspection kamakailan lang. Duda ang mga jail officer na ang naturang inmate ay nasa likod sa pagpupuslit ng iligal na droga sa loob ng City Jail gamit ang kanyang koneksyon. Kaugnay nito, inatasan ngayon ni Vargas ang kanyang mga tauhan sa istriktong pagpapatupad ng hakbang sa mga bibisita sa mga inmates sa loob sa pamamagitan ng pag-inspeksyon ng kanilang personal na mga gamit, particular sa mga pagkain. Sa kasalukuyan, isang closed-circuit television camera ang ikinabit ngayon sa loob ng nasabing jail para mamonitor ang mga bisita at ang mga galaw nito. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Mardy Dalugdog Libres, Tatak, RMN. Naglalagablab sa 558!
Diyan naman sa Bataan, mga kasama, matagal na wanted ay sa wakas na-aresto na. Balita si Mike Sigral. Mike, ang RMN Bataan, i-radyo mo. Matapos ang 7 na taong pagtatago sa batas, nadakip na rin ng Provincial Intelligence Branch ng Bataan PNP ang number 1 most wanted person sa bayan ng Abukay, Bataan. Ay sa ulat ng Bataan Police Provincial Office, nasa kote ito sa kanyang pinagtataguan sa kabundukang bahagi ng Sitio Grego, Barangay Kalaylayan, Abukay, Bataan, at nakilalang si Danilo Caragay, 48 anyos. Si Caragay ang pangunahing suspect sa panununog ng Bataan Transit Bus noong taong 2005 sa Mariveles, Bataan, at suspect din ito sa pagpatay sa isang Philippine Army soldier na si Sergeant Francisco na nakasay sa 24th Infantry Battalion ng Philippine Army noong taong 2009. Nakumpiska ng mga otoridad ng itong si Caragay ng improvised shotgun, isang improvised 22 revolver, isang Armscore revolver 38 at mga bala. Sa ngayon ay nakapate na ito sa Bataan District Jail. Kasama sa Bataan para sa DCXL 558, Mike Sigaral Tatak, RMN. Lalagablab sa 558 DZXL. Bulat Palaro. Nagtala po ngayon ang kasaysayan, mga kasama si Filipino figure skater Michael Christian Martinez matapos mag-qualify. Pasok sa medal round sa nagpapatuloy ng 2014 Winter Olympics sa Sochi, Russia. Sa lato ng 30 kalahok 30 ha, si Martinez ang pinakabata. Sa edad po niya na 17. Umani ng papuri ang naging performance ni Martinez. Maramay tala nito ang kanyang season's best score na 64.81. Sa nagsigawan, nagpalakpakan, ang mga manonood manghang-mangha sa halos perfect execution ng kanyang piyesa. Hango sa eksena sa 1968 film soundtrack na, nako, tamang-tama pang Valentine's, Romeo and Juliet. Hinangaan din po ng mga commentators ang galing ng Muntinlupa City native na ayos ang nilang malayo ang mararating ng Pinoy skater na ito. Lalaban si Martinez para sa free program o ang medal round. Pagdasal po nating lahat ha. Habang naglalabing-labing si Martinez panalo mamayang gabi ha. Congratulations in advance. Lalagablab sa 558 DZXL. Showbiz Balita. Ala po si Loli. Ala siya. Kaya si Miss Candy, lagi nandito yan. Happy Valentine's. Hello, good morning. Happy Valentine's, Papa Buds. Happy Valentine's din sa lahat ng ating mga kababayan dyan. At sa lahat saan mang dako ng mundo. May naaalala ka o may nakakaalala sa'yo? Lagi ko siyang naaalala. At lagi ko siyang inaalala. Nakso ha? Nako, grabe. Sweet. Na talaga naman. Matindi to ngayon ha. Dahil masyado tayong malayo sa isa't isa. Pero okay lang. Mabuti lang may internet. Nanonood siya ngayon? Pumasok na siya ngayon, Papa Buds. Pumasok na sa trabaho. Opo. Ingat. Trabaho na siya ngayon. Kayod na tayo. Ayan. Happy Valentine's Day po sa ating lahat, mga Pilipino, mga iba't ibang mga lahi man dyan. Kasi parang hindi yata nila, sa ibang bansa yata, parang hindi masyadong kilala ang Valentine's Day. Hindi masyado nilang sineselebrate. Sobra lang talaga umaapaw. Sabi nga, charitable ang love ng mga Pilipino. Oo nga eh. Grabe no, kanina nga lang pagpasok ko dito, sumakay ako ng MRT. Alam mo, grabe, nakakadagdag ng pwesto yung mga naglalakihang bouquet na bit-bit nila. Oo nga, grabe, nakakaingit mo. Oo, talaga. Ang sweet-sweet talaga. Talagang mapipil mo talagang araw ng mga puso. Ng mga puso. Yung mga kalalakihan na may bit-bit na mga bulaklak na ngayon. Oo, nakakatuwa, no? Yung iba, hindi mo effort talaga. Yung iba, hindi mo mapagbibit-bit yan, di ba? Hiya-hiya ka pa, tapos pag gano'n naman. Sige. Pero kilig-match yan. At saka, ang daming factor, points sa pagbibigyan ninyo. At syempre din sa ating mga parents. Ang mga cake ko ngayon, hugis puso. Oo. Na lang meron. Mahal yan pag may hugis puso. Kasi,
Yan ang ano ngayon. kulay pink. Puso. Pink red. Red, syempre. Ayan. Grabe ha. Sweet naman ha. Ano ba nangyari na dito sa showbiz? Eto nga, si Jeneline Mercado. Si Abay, Jeneline. ordinary day lang daw ang celebration ng araw ng mga puso para sa kanya. Ayon kay Jen, wala naman siyang boyfriend ngayon. Kaya malamang ay sa trabaho lang siya susubsob at magpo-focus. Wow! Maganda yan. Subsub ka na. Oo, subsob lang ng subsob sa trabaho. Para sa kinabukasan ninyo yan. Sa katunayan, hindi nga niya daw ramdam ang Valentine's Day ngayon kasi nga busy siya sa kanyang trabaho. Ayun na lang, maging manhid na lang tayo ngayong araw na to sa mga walang mga boyfriend dyan. Kaya ito na lang ang araw na ito sa pagsisumikap sa ating kabuhayan. Kasabay nito nagpaliwanag si Jen kung bakit ayaw niyang makatanggap ng flowers ngayong araw ng mga puso. Ayaw niya talaga, no? Dahil ba wala siyang magbibigay sa kanya? Sawa na siya sa Oo. flowers. Dahil daw pala. Hindi naman daw dahil sa bitter siya. Bakit daw? Meron siyang allergies. Okay. Ayun, Sa pollen. Sa pollen. Pero yung iba, I love flowers, Papa Buds. Oo, Ako nakakatuwa kahit yan. kalalaking tao, gusto ko rin ng flowers. Bulaklak. Iba talaga nakakita tayo ng bulaklak na parang may something na nagpapabago sa ating feelings, mga emotions. Tama. Yan. Pero sorry na lang sa mga may allergies kasi Ayun bawal nga sa lang. kanila yun. Pero sa... Tingin-tingin na lang, malayo. Oo. May distansya ho kayo. Kasi naman kaya naman ang mapepesting yan kapag kayo ay nakalanghap na hindi nyo gusto. O kaya, Miss Candy, ituro mo na lang. Ganda oh. At least na-appreciate nila. Diba? Yun ang maganda. Okay, yan po ang ating balitang showbiz. Sa ngalan pa rin po ni Miss Lolly. Ito pa nag-iisang Dal Dakila, Miss Candy, Tatak RMN. Thank you, Miss Candy. Dumaan man ang maraming Pasko kung inakala mo. DZXL Ulat Trapiko. Andito na masama ang tinitilian nila. Tapat ang puso ko. Yan, hanggang dyan lang sa line na yan para safe naman si Rambo. Rambo, good morning. Good morning, kasama buddy. Happy Valentine's. Tamang-tama yung sinasabi ng kanta na yan. Oo. Tapat ka ng puso ko. Pero yung kasunod, malupit. May tukso pala. May tukso mo! Magdami ng traffic kasama ng buddy. Happy Valentine's. Thank you. At sa ating mga motorista, dito sa kabaan ng Camyas Road, mabagal ang usad ng mga sasakyan hanggang sa makarating sa sa Project 233. Pero pagkalapas nito ay tuloy-tuloy na ang usad ng sasakyan diretso hanggang sa makarating sa Katipunan Road. Sa Katipunan Road, mabagal ang usad ng mga sasakyan hanggang sa makarating sa harapan ng Labor Hospital dahil nagkaroon ng vehicular accident kanina na kinasasangkutan ng SUV at isang motor na isinugod sa paggumutan yung biktima pero ligtas na sa panganib. Sa kabilang linya ay mabagal ang usad ng mga sasakyan hanggang makarating naman sa harapan ng Aurora Boulevard at Katipunan. Pero pagkalapas ito ay tuloy-tuloy ng usad ng mga sasakyan, paikot yan patungo naman sa bahagi ng Camyas. Pagkalampas ng Camyas ay tuloy-tuloy ang usad bagyang bumabagal sa mga stoplight dito sa Tomas Morato Avenue. Ang moto. Ang moto ko kasamang buddy, pero happy birthday mo na, birthday boy ngayon. Yung kasama natin si Val Gonzalez. Happy birthday! Kanyang birthday. Pero may tanong ko na sa iyo, kasama nga buddy, bali ko kay Professor Eric Sanuan, binabati natin sino ba kasamang buddy ang masarap pagmahal? Police, reporter, jail guard, o bombero? Ay bias ako, reporter siyempre. Siyempre, pareho tayo, reporter. Kapag pulis ka sa mangbadi, uli ka lagi. Kapag pulis ang iyong minahal. Pag reporter naman, siyempre, kukintuhan ka ng mga magagandang nakapagdulot ng kakasiya sa iyo. Jail guard naman, bantay sarado ka. Buddy. Kapag naman bombero, lagi kang basa. Para yun ang gusto niya, Aling Pepang. Pepang, si Dada pala, Dada sa bedroom.
Sandra Samson, asawa to ni Samson, binabati niya ng Happy Valentine's lagi Alright. na nakikinig sa atin, no? Sige. At si Joby de Guzman, lalo na si Professor Eric Sanoan. Happy Valentine's, Prof. King Moto! today, kasamang buddy, love is like a war. Easy to begin, but very hard to stop. Tagalogs! Alex, kasamang ang pag-ibig na inumpisahan ay mahirap ng pigilan, lalo na purong sulong sa kaligayahan. Ayos! Thank you, Rambo! At sa kasamang buddy, kasama mo sa kahabaan ng Camias Road, Silvestre Labay, Tata, RMN. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghima. Nga pala, si panghimagas natin. Nakalimutan ko na, sorry ha. Seryoso is in the house. Happy Valentine po sa ating mga listeners dyan! Ito na po ang ating balitang panghimagas. Yan. Ito naman ay sa Japan. Yan. Japan! Sa Japan, nakatakdang simulan ng NTT Docomo Incorporated ang isang communication service para mabantayan ang kalusugan ng mga alagang aso gamit ang dog collar. Yan. Sa Marso, ipakikilala ang pinakabagong device mula Japan kung saan may 3G, Bluetooth connectivity at global positioning system ang nasabing animal collar upang matukoy ang ng mga pet owners ang kilos, temperatura at estado ng kanilang mga alagang aso. Bukod dito, malalaman din sa data kung sapat nga ba ang nakakaing dog food ng mga aso at kung gaano kalayo ang napupuntahan nila mula sa bahay ng kanilang mga amo. Sakaling may makuhang impormasyon ay ipadadala via email ang status ng aso kung may sakit man ito at mabibigyan din ng abiso ang personal veterinarian nito. Ang naturang animal gadget na Pet Fit ay nagkakahalaga ng 25,900 Japan yen o 11,391 pesos. Pinahirapan ka talaga ng panghimagas na. Isang taon na ang annual data na may 75 megabytes. Yan. Okay. Para hindi na mawala ang inyong mga alagang aso, bumili kayo ng napakamahal na Pet Fit. Yan po ang balita panghimagas sa pinsan ni Thank you. Misteryoso. Happy Valentine's Happy Valentine's Day. There's only you in my life. Akala ko hindi na ako mag-overtime. Kasi talagang programang ito. Ang sarap. Parang pagmamahal lang. Diretso naglalagablaf. Balitang tatak RMN, mga kasama niyo pong napakinggan. Niyakap. Ngayong umaga ito ng Biyernes, Payday, 10/14/2014. Sa kanan po ni Paring Weng de la Peña. Sa aming serbisyo publiko, keep the love alive. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obelis. With love. Tatak RMN. Ano Audrey in Love? Susunod na! Lutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Talagang Maynila sa ating bansa at sa mga dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihet DZXL 558, ang bagong kasama mo! Dok, ano pong gagawin ko? Nagdudugo po ang ilong ng anak ko.